Hello mga kazayma! Nako, isang panibagong kwentong pag-ibig ang inihanda ko sa inyo at alam kong hindi na kayo makapaghintay. Ako po, si Miss Sandra, simulan na agad natin. Isang nakamamatay na lihim, tatlong batang henyo at isang pag-ibig na binuo sa gitna ng dugo at paghihiganti. Akala ng pinakabatang bilyonaryo na si Johannes Montero, pinalaya na siya ng kanyang nakaraan. Ngunit sa isang iglap, gumatol ang buong kumpanya niya na ma-access ng 35 taong gulang na mga bata ang kanyang pinaka-pribadong security system sa loob lamang ng 3 minuto. Sina Meteor, ang cold-blooded master strategist, Marvel, ang walang katulad na tech prodigy, at Maria, ang paslit na may kakayahang magbasa ng bawat kilos ng tao. Sila ang tatlong batang henyo na nagdala kay Johannes sa isang rehiyon ng mundo na matagal niyang tinakasan. At sa harap ng kanilang ina, si Crystal Jade, ang babaeng inakala niyang matagal nang nakalibing sa nakaraan, ngunit ang mahinhin at mahinang babaeng minahal niya noon ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa kanyang harap ay ang kinatatakutan at makapangyarihang Lady Mafia Boss ng Underwood Clan. Malamig, walang awa at hawak ang buong underworld sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi lang ang muling pagtatago ng kanilang pamilya ang naghihintay sa kanila. Muling nagbalik mula sa kadiliman si Valeria, ang pinakamatinding assassin ng Red Viper Syndicate at ang psychopath na other girl na may obsession kay Johannes. Handa niyang ubusin ang buong underworld, pasabugin ang lungsod at patay ng triplets, makuha lang ang lalaking sa tingin niya ay para sa kanya. Sa gitna ng balikan ng nakaraan, mga pasabog na lihim at ang nagbabadyang gera sa pagitan ng dalawang malalaking sindikato, magagawa bang buuin ng pag-ibig ang isang pamilyang tinadhana sa gitna ng panganib? O muling magwawagi ang kadiliman sa kamay ng isang marahas na assassin? Malamig at halos walang amoy ang hangin sa loob ng 70 palapag na executive suite ng Montero Tower. Sa labas ng salaming pader, kitang nagtataas ang ilaw ng buong lungsod. Ngunit sa loob ng opisina ni Johannes Montero, ang 28 taong gulang na bilyonaryo at CEO ng Montero Enterprises. Isa lamang ang nangibabaw, ang nakakabinging katahimikan ng isang sakuna. Nakaupo si Johannes sa kanyang black leather executive chair, ang kanyang dalawang kamay nakatutok sa kanyang baba, ang matatalas niyang mata na kulay abo nakatitig sa 5 monitor na nakalinya sa kanyang mesa. Ang bawat screen ay nagliliwanag sa kulay ng dugo. System overridden, access denied, financial database encrypted. Sir, hindi po natin makontain. Ang natatarantang sigaw ng kanyang head of cybersecurity na si Mark habang nagmamadaling pumasok sa malaking silid. Hinihingal ito, pawisan ng noo. Pumasok ang virus sa pamamagitan ng ating quantum server sa Switzerland. Naka-firewall tayo ng military-grade encryption pero pinalubog nilang buong system sa loob lang ng 130 segundo. Lahat ng pera ng kumpanya naka-freeze. Hindi kumilos si Johannes. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling tulad ng isang estatwa na gawa sa marmol. Nasanay siyang humahawak ng krisis, ngunit ang attack vector na ito ay kakaiba. Hindi ito gawa ng simpleng hackers. Walang humihingi ng ransom, walang humihingi ng Bitcoin. Ito ay isang demonstrasyon ng absolute power. Sinong may gawa nito? Malamig na tanong ni Johannes. Ang boses niya ay mababa, ngunit may dalang natural na otoridad na nagpatahimik kay Mark. Bago pa makasagot si Mark, ang 5 monitor sa mesa ni Johannes sabay-sabay na namatay. Nagkaroon ng 3 segundong kadiliman bago maling nagliwanag ang gitnang screen. Ngunit sa halip na ang mukha ng isang kinilang cyber-terrorist o matandang karibal sa negosyo, 3 maliliit na mukha ang lumitaw sa high-definition video feed. 3 bata, may edad siguro na 5 taon. Nakaupo sila sa isang ultra-modernong laboratorio na puno ng mga holographic screen sa kanilang likuran. Sa gitna isang batang lalaki nakasuot ng maitim na suit, may salamin sa mata at may malamig na tingin na tila ba kayang basahin ang buong pagkatao ni Johannes. Sa kanyang kanan ay isa pang batang lalaki na may suot na gaming headset at mabilis nagpapadulas ng mga code sa isang transparent tablet. Sa kaliwa naman isang maliit na batang babae na merong pulang laso sa buhok, kumakain ng strawberry lollipop habang naglalaro ng isang dagger's knife sa kanyang maliit na daliri ng may kakaibang kasanayan.
Nalaglag ang panga ni Mark. Mga bata? Tinitigan ni Johannes ang tatlong bata sa screen. May kaanong kuryente ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang hugis ng mga mata ng batang lalaki sa gitna, ang panga ng pangalawa at ang ngiti ng batang babae. Parang nakatitig si Johannes sa sarili niyang larawan noong bata pa siya. Hello, Billionaire Montero. Ang wika ng batang lalaki sa gitna. Ang boses nito ay bata pa, ngunit ang tono ay may lalim at kontrol na hindi pangkaraniwan. I am Meteor, strategic mastermind of this operation. The one on my left is Marvel, our lead systems analyst, and the little girl threatening your security camera with a blade is Maria. I'm not threatening it, Meteor. I'm analyzing its lens focal range. Walang pag-aalilangan sagot ni Maria habang kinakagat ang lollipop. And honestly, Mr. Montero's facial symmetry is a 9.8 out of 10. Good genetics. Nginisihan siya ni Marvel habang nagtatype na napakabilis. Don't get distracted by his talks, Maria. We just breached his secondary encryption. Sir, your private offshore account in the Cayman Islands is a very weak password. Johannes1234? Seriously, that is an insult to my intellect. Anong kailangan ninyo? Mahigpit na tanong ni Johannes. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa nawawalang bilyon-bilyong piso, kundi dahil sa matinding kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya sa tatlong batang ito. Sinong nagpadala sa inyo? Ang Red Viper Syndicate ba? Bagyang tumaas ang kilay ni Meteor. Red Viper? Those amatory thugs? Please, we don't work for mercenaries. We operate independently. As for why we are here, lumapit si Meteor sa camera at tinaas ang kanyang salamin. We came to evaluate you. Evaluate me for what? To see if you are worthy of becoming our father. Diretsahang sagot ni Maria habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Johannes sa pamamagitan ng lens. According to our independent DNA match algorithm, using a hair sample Marvel stole from her barbershop 2 days ago, there is a 99.9% probability that you contributed half of our chromosomes. Napatayo si Johannes mula sa kanyang upuan. What? Bago pa siya makapagtanong muli, ang video feed ay biglang naputol. Ang screen ay muling nagdilim at may lumitaw na isang linyang mensahe na kulay ginto. Black Pearl Underground Restaurant, VIP Room 1, 8 p.m. Come alone, Mr. Montero. If you bring guards, Marvel will permanently wipe out your entire corporate net worth. Alas 8:30 ng gabi, ang Black Pearl Underground Restaurant ay isang eksklusibong kainan na nakatago sa ilalim ng pinakamatandang gusali sa distrito. Walang ordinaryong taong nakakapasok dito. Ito ang neutral ground ng mga pinakamayamang negosyante at pinakamatataas na leader ng underworld. Mabilis na naglakad si Johannes sa madilim na pasilyo ng restaurant. Walang dalang bodyguard. Ang kanyang kamay nakatago sa loob ng kanyang coat, nakahawak sa isang tactical pocket knife. Pagkarating niya sa pinto ng VIP Room 1, marahan niya itong tinulak. Ang amoy ng mamahaling red wine, smoked steak at pamilyar na pabango, isang halo ng jasmine at pulbura, ang agad na yumakap sa kanya. Sa gitna ng malaking silid nakaupo ang tatlong bata sa isang mahabang velvet couch. Si Marvel ay abala sa pagkain ng chocolate mousse habang nakatitig sa kanyang laptop. Si Maria inaayos ang dress ng kanyang teddy bear na may nakagapos na maliit na kutsilyo at si Meteor tahimik na nagbabasa ng isang libro tungkol sa advanced quantum physics. Ngunit hindi ang mga bata ang nagpatigil sa paghinga ni Johannes. Sa kabilang dulo ng mesa nakatayo ang isang babae. Nakasuot to ng isang nakakapit na itim na leather jumpsuit at isang mahabang dark coat. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa itaas, naglalabas ng kanyang maputing leeg, at ang maliit na sugat sa kanyang panga, may hawak siyang baso ng Romani Cotic red wine. Ang kanyang mga matang kulay emerald nakatitig sa kanya nang walang anumang emosyon. Nalaglag ang mundo ni Johannes, ang presensya ng babaeng to tulad na isang bagyong sumira sa 5 taon niyang pagtitimpi. Crystal? Ang utal at mahinang sambit ni Johannes. Ang kanyang boses ay nanginginig. Paano? Akala ko, inilibing kita 5 taon na ang nakakaraan. Binaba ng babae ang kanyang baso ng alak sa kama. Ang tunog ng salamin sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid.
Namatay na ang mahina, tanga at nagmamahal na si Crystal Jade na kilala mo noon. Johannes, malamig na wika ng babae. Ang kanyang boses mas malalim, mas matalim, at walang bahid ng tamis na dating kinagisna ni Johannes. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang lady boss ng Underwood clan. Dahan-dahan lumapit si Johannes, ngunit bago pa siya makahakbang ng 3 beses, 5 pulang laser dots ang agad na lumitaw sa kanyang dibdib. Mula sa madilim na sulok ng silid, lumabas ang 4 na elite snipers na nakaitim na maskara. Don't move another step, Montero, banta ni Crystal habang tinutok ang kanyang 2 mata sa kanya. You are in my territory now. Nakatitig si Johannes kay Crystal, binalawala ang mga laser sa kanyang dibdib. Ang mga bata, sinabi nila, Mommy? Singit ni Maria habang nakatingin sa kanyang tablet. His heart rate is currently 140 beats per minute. Cortisol levels elevated. He is experiencing extreme emotional shock. He isn't lying about his reaction. Tumingin si Crystal sa 3 bata bago muling binalik ang tingin kay Johannes. Sila ang mga anak natin. Ang mga batang iniwan mong halos mamatay sa sinapupunan ko nung gabi na pinili mong protektahan ang sarili mo at ang kumpanya mo kasama si Valeria. Hindi yon ang nangyari, sigaw ni Johannes habang nagpupumiglas na lumapit. Ngunit pinigilan siya ng 2 gwardya na humawak sa kanyang balikat. Nagsisinungaling si Valeria. Crystal, makinig ka sa akin. Tumahimik ka, sigaw ni Crystal. Ang kanyang boses ay naglabas ng napakasungit at nakakatakot na aura na nagpatahimik sa buong silid. Nandito ako hindi para makinig sa mga walang kwenta mong dahilan. Nandito ako dahil ang lungsod na to magiging isang malaking battleground at ang 3 batang to, hindi sila papayag na umalis nang hindi nakikita na bumabagsak ang taong nagtatraidor sa kanila. Nginisihan siya ni Meteor mula sa couch. Technically, Mommy, we just wanted to see if his empire was worth taking over. But yes, emotional retribution is also on the agenda. Tumingin si Johannes kay Crystal. Ang kanyang mga matay puno ng pagsusumamo at sakit. Crystal, pakiusap. Pakiusap, Crystal? Bago pa makapagsalitang muli si Crystal, ang emergency beeper sa braso ng isa niyang tauhan ay tumunog ng mabilis at tuloy-tuloy. Lady Boss! Ang sigaw ng tauhan. Pumasok na sa perimeter ang convoy ng Red Viper. Ang mismong pumatay sa dating Don, si Valeria, kasama ng 50 sa kanyang mga pinakamagagaling na assassins. Bumaba ang temperatura sa loob ng silid. Dahan-dahang inilabas ni Crystal ang 2 custom na Glock 19 mula sa ilalim ng kanyang jacket at pinalitan ng magazine ng may nakakatakot na bilis. Valeria, ang bulong ni Crystal habang ang kanyang emerald na mga mata ay nagdilim sa matinding galit. Dumating ka rin sa wakas. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang VIP Room 1 ng Black Pearl Underground Restaurant patapos na maiparatang ang babala. Ang amoy ng mamahaling alak at steak mabilis na napalitan ng maasim at matalas na amoy ng amunisyon at ozone mula sa mga armadong kagamitan. Nakatitig pa rin si Johannes kay Crystal. Binaliwala ang 4 na laser dots na nakatutok sa kanyang dibdib at ang 2 gwardyang humahawak sa kanyang magkabilang balikat. Ang mga salitang bitaw ni Crystal, ang pait at galit sa mga mata nito ay mas mabilis na nagpadugo sa puso ni Johannes kaysa sa anumang bala. Crystal, kailangan mong makinig sa akin, sigaw ni Johannes. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at desperasyon. Hindi ko pinalitan ng pamilya ko para sa kumpanya. Nagpanggap akong kasabwat ni Valeria 5 taon ang nakakaraan dahil hawak ng detonator ng bomba sa bahay mo. Kung hindi ako sumama sa kanya noon, pinalabas niyang sasabog ang buong mansyon kasama ka. Tumingin si Crystal sa kanya. Ang kanyang emerald na mga mata ay malamig pa rin tulad ng yelo sa Antarctica, ngunit sa pinakailalim nun may mabilis na kislap ng gulat at pag-aalinlangan agad ding nawala. Huli na ang mga kwento mo, Johannes, malamig na tugon ni Crystal habang maingat na tinutulak ang bala sa kemikang silindro ng kanyang 2 custom Glock 19. Namatay na ang tiwala ko sa'yo, kasabay ng pagkawala ng dating pangalan ko. Ang tanging mahalaga ngayon pananatilihing buhay ang mga anak ko. Mommy,
Biglang sumingit si Marvel. Ang kanyang mga maliit na daliri ay nagpapakita ng imposibleng bilis sa ibabaw ng holographic keyboard ng kanyang portable console. Red Viper thermal sensors just picked up 6 breaching teams, 36 operatives moving through the ventilation shafts, 12 heavy gunners coming down the main elevator shaft. They are using military-grade thermal defenders. But I routed the restaurant's air conditioning system to spray sub-zero coolant gas. Their cloaking is rendered useless. Napangiti ng bahagya si Maria habang nilalabas ang dalawang pinaliit na tactical smoke grenades mula sa kanyang pink teddy bear. I placed micromines along the VIP corridor 5 minutes ago, Mommy. If they step on tile number 7, their ankles will be blown off. Good job, my angels, sagot ni Crystal nang walang pagbabago sa boses. Tumingin siya kay Meteor. Meteor, status of our extraction route? Si Meteor na nananatiling nakaupo sa couch habang tinititigan ng isang holographic 3D map ng buong gusali ay dahan-dahang nag-adjust ng kanyang salamin. Extraction Shaft B is blocked by Red Viper's demolition expert. Extraction Route A is clear but we have a variable. Anong variable? Tanong ni Crystal. Tinuro ni Meteor si Johannes gamit ang kanyang maliit na hintuturo. Him. If we leave him here, his probability of survival against Valeria's death squad is exactly 4.2%. However, taking him with us slows down our tactical movement speed by 14%. We are not leaving him. Mabilis at matigas sa sigaw ni Maria, sabay tingin sa kanyang ina. Mommy, he has high-grade physical metrics. Look at his shoulders. He can act as a meat shield if things go wrong. Napahawak si Johannes sa kanyang noo sa kabila ng matinding peligro ng sitwasyon. Ang talino ng tatlong batang to parehong nakakabighani at nakakakilabot. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong underground restaurant. Bumagsak ang mga mamahaling chandelier mula sa kisame at nagkadurog-durog ang mga salaming pader. Ang usok ng pulbura at alabok mabilis bumalot sa buong silid. Dapa! Sigaw ni Crystal. Sa isang mabilis na galaw, inabot ni Crystal ang collar ng damit ni Maria at tinapon to sa likod ng reinforced steel couch habang si Johannes naman mabilis na humakbang at sinakop ng daliri niyang katawan sina Meteor at Marvel. Bumagsak ang mga tipak ng simento sa likod ni Johannes, ngunit hindi siya gumalaw. Are you alright? Mabilis na tanong ni Johannes habang nakatitig sa mga mata ng dalawang batang lalaki. Tinitigan siya ni Meteor nang may kakaibang lalim sa kanyang mga mata. You prioritize our safety over your own kinetic shield posture. Logical assessment, you actually care. Of course I care. You are my children. Galit na sigaw ni Johannes habang tumatayo. Mula sa madilim na usok ng nawawasak na pinto, isang matinis, nakakatakot at pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw. Isang babaeng nakasuot ng masikip na pulang leather corset at tactical boots ang dahan-dahang pumasok. May hawak na 2 submachine gun na naglalabas pa ng usok mula sa nguso ng baril. Si Valeria, ang top assassin ng Red Viper Syndicate at ang psychopath na 5 taong naging bangungot sa buhay ni Johannes at Crystal. Oh, look at this heartwarming family reunion! Halakak ni Valeria habang kanyang mga matay nagpapakita ng baliw na pagnanasa at galit. Tumingin siya kay Johannes, tsaka lumipat ang tingin kay Crystal. 5 taon, Crystal Jade. 5 taon kong hinintay ang araw na to. Inakala kong napatay kita sa pagsabog sa mansyon mo noon, pero nagtago sa ilalim ng palda ng Underwood clan. Inilagay ni Crystal ang kanyang sarili sa pagitan ni Valeria at ng kanyang pamilya. Ang kanyang 2 baril nakatutok ng diretso sa noo ni Valeria. Valeria, pumasok ka sa teritoryo ko nang walang paalam. Ang parusa doon ay bitay. Bitay? Humalakak si Valeria habang kinakasang kanyang baril. At sinong mambibitay sa akin? Ang 3 maliliit na bastardong nilawal mo? O si Johannes na hanggang ngayon hindi pa rin makawala sa mga kamay ko? Tumingin si Valeria kay Johannes nang may nananalasang tingin. Johannes, darling, I gave you everything. Binigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng Red Viper, pero mas pinili mo pa rin hanapin ang bangkay ng babaeng to. I will kill these 3 little monsters in front of your eyes, and then I will break your legs so you can never run away from me again.
Subukan mo lang silang galawin, Valeria. Ang malamig na banta ni Johannes. Ang kanyang boses naging mas madilim kaysa sa gabi. I will strip your syndicate down to its last cent and bury you alive. How romantic! Sigaw ni Valeria. Fire! Sa isang iglap, nagpaulan ng libo-libong bala ang mga tauhan ng Red Viper na nakapalibot sa paligid. Now, Marvel! Sigaw ni Crystal habang nagsisimulang magpaputok pabalik ng may nakamamatay na katumpakan. Bawat putok ng kanyang Glock ay katumbas ng isang bumabagsak na assassin ng Red Viper. Pinindot ni Marvel ang isang pulang button sa kanyang mini console. Isang napakalakas na electromagnetic pulse ang pumutok mula sa ilalim ng mesa. Ang lahat ng ilaw, night vision goggles at electronic scopes ng Red Viper Syndicate sabay-sabay na namatay at sumabog sa mga mukha ng mga kalaban. Sa gitna ng kompletong kadiliman o malingaw-ngaw ang sigawan ng mga kalaban at ang walang-awang putok ng baril ng Lady Mafia Boss. Mabilis na balot ng siksik at madilim na usok ang buong VIP room. Dahil sa EMP blast na pinakawala ni Marvel, namatay lahat ng pangunahing ilaw at naglaho ang signal ng mga modernong night vision goggles ng Red Viper Syndicate. Sa gitna ng kulay gintong kumikistap na emergency sparks at ngiti ng kadiliman, tanging tunog ng mga bumabagsak na basag ng salamin at ang alingawngaw ng walang patid na putok ng baril ang nangingibabaw. My goggles! My eyes! Sigaw na isang assassin ng Red Viper habang sinusubukan hubarin ang sumabog niyang optical headset. Bago pa makahawak sa trigger ang kalaban, isang mabilis na anino ang umalpas mula sa sulok, si Crystal. Sa kabila ng kadiliman ang kanyang mga mata, tila nakikita ang bawat hibla ng panganib. Sa isang napakasining at nakamamatay na galaw, pinagpalit niya ang kanyang mga baril sa dalawang tactical karambit blades. Niliko niyang wrist ng unang assassin, pinalabas ang dugo sa leg nito at sabay binaril ang pangalawang kalaban gamit ang naagaw nitong submachine gun. Ang bawat galaw ng Lady Mafia Boss walang pag-aalinlangan. Isang sayaw ng kamatayan na hinubog ng 5 taong paghihigante. Johannes, ang mga bata! Sigaw ni Crystal habang pinatutumba ang ikatlong mercenary sa pamamagitan ng isang matilim na flying knee strike. Hindi nag-atubili si Johannes. Sa kabila ng pagiging isang CEO na nakasuot sa mamahaling custom suit, ang kanyang reflexes ay hindi pumalya. Mabilis niyang ginamit ang kanyang katawan upang takpan ng sulok kung saan nakatago ang triplets sa likod ng makapal na velvet couch. Stay low! Utos ni Johannes habang ang mga bala ay tumatama sa pader sa itaas ng kanilang mga ulo. Nagpapasabog ng mga tipak ng semento at abestos. Daddy, your tactical positioning is slightly off-center. Komento ni Meteor nang walang kaunting takot sa boses habang ang kanyang daliri mabilis na nag-i-scan ng mga hit signatures sa kanyang battery-powered backup devices. 3 degrees to the left or a stray bullet will graze your subclavian artery. Meteor, not the time for an anatomy lecture? Sigaw ni Johannes habang mabilis na yumuko upang ilagay sa likod niya si Maria. Here, Daddy. Inabot ni Maria ang isang maliit na silver tube sa kanyang kama. Press the bottom switch and throw it towards the main doorway. It's my custom tear gas mixed with the concentrated capsicum extract. I call it the Spy Surprise. Mabilis na kinuha ni Johannes ang tubo. Pinindot ang switch at buong lakas na inihagis to patungo sa pintuan kung saan man nagmumula ang pinakamagulong putok. Isang napakakapal at pulang usok ang mabilis na kumalat. Ang mga tauhan ng Red Viper na nakasinghot nito agad na napaluhod. Hawak ang kanilang mga lalamunan at umiiyak sa matinding hapdi sa mata at sa balat. It burns, my eyes are melting. Sigaw ng mga kalaban habang nag-aagaw buhay sa sakit. Nice thrown trajectory, Daddy. Ngumiti si Marvel habang mabilis kinakabit ang isang maliit na flash drive sa emergency override panel sa pader. Override code executed. I'm closing the blast doors to trap their secondary breach team. Sa isang malakas na ugong na bakal, 2 napakakapal na steel shutters ang bumaba mula sa kisame. Tuluyan nang pumatid sa kalahati ng hukbo ni Valeria. Curse you, you little brats! Isang matinis at galit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa itaas na bahagi ng silid.
Mula sa nahulog na steel beam sa ikalawang palapag ng restaurant, mabilis na lumitaw si Valeria. Ang kanyang muka ay may sugat at bahagyang naputukan ng usok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa matinding kabaliwan. May hawak siyang isang customized high-caliber Barrett sniper rifle. Nakatutok to diretso sa dibdib ng maliit na si Maria. "If I cannot have you, Johannes, I will strip away everything that makes you happy." Sigaw ni Valeria habang ang kanyang daliri dahan-dahang pumipindot sa trigger. "Die! Maria!" sigaw ni Johannes. Sa isang iglap na walang katulad na instinct ng isang ama, tumalon si Johannes sa ibabaw ni Maria, ginamit ang sarili niyang likod bilang kalasag. Ang napakalakas na putok ng high-caliber sniper rifle ay yumanig sa buong kwarto. Ngunit sa halip na tumagos ang bala sa katawan ni Johannes, isang mabilis na aninong humarang sa mismong hangin. Si Crystal. Sa tulong ng kanyang pinalakas na titanium tactical shield na nakakabit sa kanyang braso, naharangan niya ang mismong ruta ng bata. Ang lakas ng impact ay nagpabalandra kay Crystal sa pader, ngunit mabilis din siyang nakatayo. Dumudugo ang kanyang balikat mula sa tindi ng puwersa. "Crystal!" Nag-aano lang sigaw ni Johannes habang inaabot ang kamay nito. Tumingin si Crystal sa kanya. Nagniningas ang mga mata sa galit. "I told you, Johannes, nobody touches my children." Mabilis na tinutok ni Crystal ang kanyang baril kay Valeria at nagpakawala ng sunod-sunod na 4 na bala. Ang mga bala ay tumatama sa baril ni Valeria. Napahawak sa scope nito at napahiwa sa kamay ng assassin. Napasigaw si Valeria habang naitapon ang kanyang sniper rifle. Tumingin siya kay Crystal ng may matinding pait at takot. "You bitch! This isn't over. Red Viper will burn this city to the ground." Mabilis na kumuha si Valeria ng isang smoke pellet mula sa kanyang utility belt at tinapon to sa kanyang paanan. Sa isang iglap ng makapal na usok, tumalon siya pabalik sa emergency ventilation shaft at mabilis na katakas kasama na natitira pa niyang 2 tauhan. Tahimik ang paligid matapos ng ilang minutong bakbakan. Tanging ang tunog ng emergency sirens at amoy ng pulbura at kapsakin ang naiwan sa nawasak na silid. Lumapit si Johannes kay Crystal na kasalukuyang nakahawak sa kanyang nagdudugong balikat. Luluhod na sana si Johannes para suriin ang sugat nito, ngunit mabilis siyang tinulak ni Crystal gamit ang isang kamay. "Don't touch me," malamig na utos ni Crystal, bagaman halatang hinihingal pa at nasasaktan. "Crystal, nasugatan ka," giit ni Johannes. Binaliwala ang banta nito at pilit na hinawakan ang kamay ng babae. "Hindi ako aalis sa tabi mo. 5 taon kitang hinanap. 5 taon kang pinagsisihan ng bawat segundo na wala ako sa tabi mo. Hinding-hindi na ako tatakbo pang muli." Napatitig si Crystal sa mga mata ni Johannes. Ang katapatan at ang matinding sakit na nakikita niya sa mga mata ng lalaki ang dahan-dahang nagpapabagsak sa napakakapal na pader ng kanyang galit. "Mommy!" Lumapit si Maria, hinawakan ng kamay ng kanyang ina habang nakatingin kay Johannes. "Daddy shielded us without hesitation. His biological preservation instincts for his offspring are genuine." Bumuntong hininga si Meteor habang inaayos ang kanyang salamin. Furthermore, Valeria's retreat is only temporary. She will use the full force of the Red Viper Syndicate within 24 hours. Our current location is compromised. Tumingin si Marvel sa kanyang laptop. "Secure transport has arrived outside, Mommy. The Underwood armored convoy is waiting." Binalik ni Crystal ang kanyang tingin kay Johannes. Ang boses mas mababa ngunit puno pa rin ng otoridad. Si Valeria ay hindi titigil hanggat hindi niya natutupok ang lahat. "Kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong makilala ang mga anak ko, sasama ka sa akin sa Underwood Stronghold." Ngumiti ng bahagya si Johannes sa kabila ng gulo. "Nasaan man kayo, tundan ako." Nakatayo ang Underwood Stronghold sa itaas ng isang mataas at matarik na bangin na nakatitig sa madilim na karagatan. Ang mismong mansyon ay tila isang kuta mula sa lumang panahon na ginawaran ng pinaka-mababagsik na teknolohiya ng modernong panahon. May fortified, bulletproof, reinforced walls, titanium window shutters at automatic perimeter sentry turrets na nakatago sa ilalim ng malalaking estatwa ng dragon.
Sa loob ng malawak at malamig na underground command center ng mansyon, naroroon ang tatlong bata. Si Marvel at Meteor nakaupo sa harap ng siyam na malalaking holographic monitors habang mabilis na nagtatype ng mga command lines upang muling patatagin ang encryption ng buong hideout. Si Maria naman nakaupo sa isang swivel chair, tahimik na pinagmamasdan ng isang maliit na 3D model ng utak ni Valeria na gawa ng kanyang sariling analytical software. Sa hiwalay na infirmary room sa kabilang bahagi ng gusali, mababanag ang amoy ng antiseptic, alcohol at sariwang dugo. Nakaupo si Johannes sa tabi ng medical bed habang isa sa mga elite physician ng Underwood clan ay dahan-dahang tinatahi ang malalim na gasgas sa balikat ni Crystal. Hindi humihinga si Crystal, wala man lang bahid ng pagringaw o pag-ingit ang lumalabas sa kanyang mga labi habang tumatagos ang karayom sa kanyang balat. Ang kanyang mga matang kulay emerald ay nakatitig lamang sa pader, malamig at walang emosyon. Napakalalim ng hiwa, Lady Boss. Maswerte na hindi tumama sa mga litid. Mahinahong pahayag ng doktor bago tinapos ang huling buhol ng tahi at dahan-dahan lumabas na ng silid. Naiwan silang dalawa. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang silid. Tanging tunog lamang ng heart rate monitor ang pumapaibabaw. Dahan-dahan lumapit si Johannes. Inabot niya isang maliit at lumang metal flash drive mula sa lihim na bulsa ng kanyang coat. Isang lumang kagamitan na bahagyang may mga scratch mark ngunit maingat na inaalagaan. Nilagay niya ito sa maliit na glass table sa tabi ng kama ni Crystal. Ano to? Malamig na tanong ni Crystal nang hindi man lamang sumusulyap sa lalaki. Ang buong katotohanan. Mahabang buntong hininga ni Johannes. Ang katotohanang tinago ko sa iyo 5 taon nang nakakaraan upang panatilihing humihinga ang dibdib mo. Bumaba ang tingin ni Crystal sa drive. Kinuha niya ito at sinaksak sa tabi ng kanyang wrist monitor. Sa isang iglap, nag-project ang isang maliit na holographic display ng libo-libong naka-encrypt na dokumento, mga audio recordings at mga confidential video logs. Isang video ang otomatikong nag-play. Ang petsa, 5 taon nang nakalilipas, saktong 3 oras bago sumabog ang dating mansyon ni Crystal. Sa video, nakatayo si Johannes sa loob ng isang madilim na bodega. Duguan ang kanyang muka at nakagapos ang kanyang mga kamay. Sa harap niya ay si Valeria na may hawak na isang detonator app at isang real-time satellite camera feed na nakatutok sa kwarto ni Crystal. Pumili ka, Johannes. Ang maririnig na boses ni Valeria sa video, masama at puno ng kabaliwan. Pumirma ka sa kasunduan na ililipat mo sa kumpanya ko ang 70% ng assets ng Montero Enterprises at magpapanggap kang kasintahan ko sa harap ng underworld. O pipindutin ko ang boto na to ngayong segundo para sumabog ang buong bahay ni Crystal Jade kasama ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Sa video, nakita ni Crystal kung paanong lumuhod ang dating may pagmamalaking CEO sa sahig. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha ni Johannes, ang matinding pagmamakaawa ng isang lalaki na handang isuko ang kanyang sariling dangal at kaluluwa para lamang mabuhay ang babaeng mahal niya. Huwag mo siyang saktan, ang nanginginig na boses ni Johannes sa recording. Gawin mo lahat ng gusto mo, pipirmahan ko lahat, sasama ko sa iyo, huwag mo lang silang sasaktan. Napatigil ang paghinga ni Crystal. Ang kanyang mga daliring nakahawak sa gilid ng medical bed ay dahan-dahang nanginig. Ang napakakapal na pader ng galit, pait at puot na binuo niya sa loob ng 5 taon. Ang paniniwalang pinagbalit siya ni Johannes sa mas mayaman at mas makapangyarihang assassin ay nagkalamat at tuluyang nadurog sa kanyang harap. Nalaman ko, may tinanim na C4 bomb si Valeria sa base ng mansyon ninyo. Mahinahong kwento ni Johannes habang dahan-dahang lumalapit at lumuluhod sa tabi ng kama ni Crystal. Hanggang sa magpantay ang kanilang mga mata. Pumahig ako sa lahat ng gusto niya. Nagpanggap akong sunod-sunuran sa kanya sa loob ng 2 taon habang lihim kong ginagamit ang resources ng Montero Enterprises para sirain ang kanyang financial network at i-disseminate at dismantle ang Red Viper mula sa loob. Pero pumutok pa rin ang mansyon. Nanginginig na bulong ni Crystal. Ang kanyang malamig na boses ay dahan-dahang nababalot ng emosyon. Dahil na-discover niya na niloloko ko siya, sagot ni Johannes.
Pinalabas niyang patay ka na sa pasabog na yon. At sa loob na 5 taon, Crystal, naniwala akong nabigo ako. Naniwala akong namatay ang babaeng pinaliligayang buhay ko at ang anak na hindi ko man lang nakatabi. Inabot ni Johannes ang malamig na kamay ni Crystal. Sa pagkakataong to, hindi na to tinulak ng Lady Boss. Gabi-gabi akong binabangungot, Crystal. Umiiyak na pahayag ni Johannes, ang boses niya ay puno ng walang katapusang sakit. Kaya nung makita kong 3 batang yon sa screen ng laptop ko kaninang umaga, pakiramdam ko binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Hindi ako narito para agawin sila sa'yo. Narito ako dahil gusto kong protektahan kayo, kahit ang kapalit pa nito ay ang sarili kong buhay. Tumingin si Crystal sa mga mata ng lalaki. Ang katapatan, ang lalim ng pag-ibig at ang walang katapusang sakripisyo nandoon pa rin. Walang nagbago mula nung unang araw na umibig siya rito. Isang solong luha ang dahan-dahang pumatak mula sa emerald na mata ni Crystal. Bigla, bumukas ang pinto ng infirmary room. Pumasok ang 3 bata, bit-bit ang kani-kanilang kagamitan. "Mommy!" Malamig, ngunit may halong pagmamadali na pahayag ni Meteor. Valeria just bypasses our secondary decoy servers. She did not attack our financial assets this time. Tumingin si Marvel sa kanyang transparent pad. She hired the Shadow Legion, the top 500 deadliest mercenary groups in the Eastern Hemisphere. They just crossed our territorial waters using stealth submarines. At merong live broadcast na pinalabas si Valeria sa buong Underworld Network, dagdag ni Maria habang nakatingin kay Johannes. She placed a $100 million bounty on Daddy's head and $200 million on yours, Mommy. She's bringing her entire armada here just to Stronghold within 1 hour. Pinahid ni Crystal ang luha sa kanyang mata, dahan-dahang tumayo mula sa kama, baliwala ang sariwang tahi sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa nakakatakot na otoridad ng isang lady boss, ngunit sa pagkakataong to may kasama na siyang kakampi. Tumingin siya kay Johannes at naglahad ng kamay. "Handa ka na bang makipaglaban kasama ng pamilya mo, Mr. Montero?" Ngumiti si Johannes, isang matapang at walang takot na ngiti, at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Crystal. "Lalaban ako hanggang sa huling patak ng dugo ko, Lady Boss." Nabalot ng madilim at mabigat na usok ang gabi sa itaas ng bangin kung saan nakatayo ang Underwood Stronghold. Sa ibaba ang naglalaki ang alon ng karagatan, mabilis na humahampas sa mga batuhan. Ngunit ang tunog ng kalikasan ay tuluyang nilamon ng ugong ng mga helicopter rotor at ng matinding na sirena na pangalawang linya ng depensa. Sa loob ng Underground Tactical Command Center, pinaliligiran ni Johannes at Crystal ang isang holographic tactical map ng buong mansyon. Sa kani-kanilang tabi, ang triplets ay tila mga profesional na general na nakikipagdigma. The Shadow Legion is advancing through 3 points. Malamig na pahayag ni Meteor habang nag-a-adjust ng kanyang salamin. Ang kanyang mga maliit na daliri ay mabilis na nag-i-scan ng mga heat signatures. Alpha Team is coming from the cliffside using motorized grappling lines. Bravo Team is breaching the front gate with heavy armor. At si Valeria, kasama ng Charlie Team, pumasok na sa underground drainage tunnels. Gagamitin nila ang paborito nilang pormasyon. Crystal, habang inaayos ang tactical vest sa kanyang katawan. Gusto ni Valeria na ipitin tayo sa gitna upang walang makatakas? Tumingin sa Johannes kay Crystal, pagkatapos ay sa 3 bata. Meteor, Marvel, Maria, pumunta kayo sa subterranean panic room. May 5 talampakang kapal ng reinforced titanium alloy ang pintuan noon. Walang bombang makakatagos doon. Pumalag si Marvel. Ang kanyang mga mata ay nanliliksing galit habang pinapakita ang kanyang console. "No way, Daddy! The panic room locks us inside and makes us blind. Kapag pumasok kami doon, hindi ka ma-override ng mga automated sentry turrets. Without my real-time targeting algorithm, those heavy turrets have 40% margin of error. And I routed the mansion's secondary power generator into the perimeter fence," dagdag ni Maria habang pinapakitang isang maliit na detonator controller. "I electrified the entire outer courtyard with 15,000 volts. If anyone steps on the lawn without my deactivation code, they turn into extra crispy bacon." Napatingin si Johannes kay Crystal nang may halong gulat at pagkamangha. "Sigurado ka bang 5 taong gulang lang ang mga batang to?"
They inherited your brain and my killer's instincts, Montero. Sagot ni Crystal habang inabot kay Johannes ang isang customized, suppressed MP5 submachine gun. Alam mo ba kung paano gamitin yan? Nginisihan siya ni Johannes habang mabilis sinusuri ang magazine at kinasa ang baril ng may perpektong kasanayan. Nakalimutan mo ba kung sinong nagturo sa'yo ng marksmanship nung kolehiyo pa tayo, Lady Boss? Nagkatinginan ang dalawa. Isang mabilis na kistap ng pag-unawa, pagmamahal at walang katulad na tiwala ang nagpalitan sa kanilang mga mata. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong stronghold. Bumagsak ang ilang bahagi ng konkretong kisame at nagkadurog-durog ang mga salaming monitor sa paligid. Front gate breach, sigaw na isang Underwood guard sa pamamagitan ng earpiece. They have heavy RPGs and armored troop carriers. We cannot hold the courtyard. Hold your positions. Malamig na utos ni Crystal sa mic ng kanyang radio. Sentry turrets 1 to 4, engage. Marvel, open the trapdoors. Copy that, mommy. Sagot ni Marvel habang pinindot ang malalaking pulang button sa kanyang pad. Sa labas ng mansyon, ang lupa ng malawak na bakuran ay dahan-dahang bumukas. Mula sa ilalim, 4 na naglalakihang twin-barrel Gatling turrets ang lumitaw at mabilis na umikot. Isang bagyo ng mga bala ang kumalat sa buong bakuran. Ang mga sasakyan ng Shadow Legion ay mabilis na nagkalat-kalat at ang ilan ay sumasabog sa gitna ng matinding putok ng depensa ng mansyon. Ang boltahe ng kuryente sa bakuran ay nagpausok sa bawat mercenary na sinusubukang tumawid sa pader. Samantala, sa madilim na underground hallway patungo sa command center, lumalakad si Johannes at Crystal kasama ng 4 na elite guards. Ang amoy ng pulbura at nasusunog na kable lalong nagiging matapang. Sina Valeria ang papasok sa drainage tunnel, bulong ni Crystal. Alam niya ang lumang blueprint ng gusali. Doon siya dadaan para makuha ang command center. Ako ang haharap sa kanya sa tunnel entrance. Volunteer ni Johannes, ngunit mabilis na hinawakan ni Crystal ang kanyang braso. Hindi, matigas na sabi ni Crystal. Sabay natin siyang haharapin. Walang magsasakripisyo ng mag-isa ngayong gabi. Naiintindihan mo? Napatitig si Johannes sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahang tumango. Naiintindihan ko, aking lady boss. Biglang namatay lahat ng ilaw sa underground hallway. Nabalot ang buong pasilyo ng nakakatakot na pulang emergency strobe lights. Ang steel door sa dulo ng pasilyo ay mabilis na nawarak gamit ang isang shaped demolition charge. Mula sa makapal na usok, lumabas ang 20 matatangkad at armadong mercenaries ng Shadow Legion at sa gitna nila nakatayo si Valeria. May hawak na 2 modified combat shotgun si Valeria. Ang kanyang mukha puno ng uling, dugo at ang matinding kabaliwan na nagpapadilim sa kanyang pagkatao. Johannes, Crystal, sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at halakhak. Ang sarap niyong tingnan ng magkasama. Mukhang nahanap niyo ng muling tamis ng nakaraan bago ko kayo tuluyang ipatapon sa impyerno. Tinutok ni Crystal ang kanyang 2 baril nang walang alinlangan. Pumasok ka sa loob ng bahay ko sa huling pagkakataon, Valeria. Dito na matatapos ang kabaliwan mo. Dito matatapos? Tumawa ng malakas si Valeria habang kinakasa sa kanyang shotgun. Pinalilibutan ng 500 lalaki ang buong mansyon na ito. Pinagputol-putol nila ang mga tauhan ng Underwood clan sa labas at ang 3 maliliit na bastardo mo. Pagkatapos ko kayong patayan, personal ko silang itatapon sa bangin. Ang mga salitang yon ay nagpabaliktad sa sikmura ni Johannes. Sa unang pagkakataon, ang maayos at matalinong bilyonaryo ay tuluyang nawala ng kontrol sa kanyang galit. Huwag mong mahamak-hamak ang mga anak ko. Galit na sigaw ni Johannes habang mabilis na napatutok ng kanyang MP5 patungo sa formasyon ng mga mercenaries. Nagsimula ang napakatinding bakbakan sa loob ng masikip na pasilyo. Bawat putok ng baril ay nagpapatalsik ng spark sa mga bakal na pader. Lumaban si Crystal na parang isang leon, pinoprotekta ng kanyang mga anak. Bawat sipa, bawat slash ng kanyang karambit, at bawat putok ng kanyang Glock ay nagiiwan ng dugong kalaban sa sahig.
Si Johannes naman nagsisilbing matibay na pader sa kanyang gilid. Binabaril bawat kalaban na nagtatangkang gumawa ng flank attack kay Crystal. Ngunit sa gitna ng gulo, habang abala lahat sa pakikipaglaban, si Valeria ay dahan-dahang naglaho sa usok patungo sa lihim na pinto kung saan nakatago ang command room ng triplets. "Johannes!" sigaw ni Maria sa earpiece. She bypassed the hallway lock. "She's right outside our door? She's right outside our door." Ang tinig ni Maria sa earpiece ay tulad ng isang malamig na saksak sa puso ni Johannes. Nagkatinginan sila ni Crystal sa gitna ng nag-aaboy at nag-uutos na usok ng pasilyo. Ang amoy ng nasusunog na kable at dugo ang bakal naging mas matapang. Ngunit wala nang mas matalas pa sa takot na bumalot sa kanila para sa buhay ng triplets. "Move! Now!" sigaw ni Crystal habang walang alinlangan niyang binagsak ang dalawang natitirang mercenary ng Shadow Legion gamit ang sunod-sunod na pataksil na tip kick at point-blank shot sa dibdib. Mabilis silang tumakbo patungo sa reinforced steel door ng Central Command Room. Ang kanilang mga sapatos ay umayakap sa madulas na sahig ng punong-puno na mga basag na bala at debris. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Valeria sa harap ng pinto ng mga bata. Ang kanyang muka'y nababalutan ng uling, tuyong dugo at ang nakakatakot ng ngiti na isang taong wala nang natitirang katinoan. May hawak siya ng isang specialized plasma torch na dahan-dahan na dumadaloy at lumalamon sa makapal na lock system ng pinto. Habang sa kabilang kamay niya, nakahawak ang isang mabilis na kumikislap na digital detonator. "Valeria, wag!" sigaw ni Johannes habang tinututok ang kanyang MP5. Ngunit mabilis itinaas ni Valeria ang detonator sa gitna ng hangin. "Isa pang hakbang, Johannes, isa lang, at pipindutin ko to," sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng bait. Nakakonekta ang detonator na to sa 12 C4 charges na tinanim ng mga tauhan ko sa mismong pundasyon ng silid na yan. Sa isang pindot ko lamang ay guguho ang buong command center. Malilibing ng buhay ang 3 maliliit mong paboritong bastardo. Huminto si Crystal at Johannes. Ang dibdib ni Johannes ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang pawis sa kanyang noo ay nakahalo sa usok ng labahan. "Valeria, pakiusap," ang nanginginig na boses ni Johannes. Ang kanyang may pagmamalaking boses bilang bilyonaryo ay tuluyang nawala. Napalitan ng pagsasumamo ng isang ama. "Kunin mo na ang lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang pera ko, ang buhay ko. Ako ang patayin mo. Wag lang ang mga bata." Natawa si Valeria ng malakas. Isang nakakakilabot na halakak na umalingaw-ngaw sa bakanting pasilyo. Ang dakilang Johannes Montero lumuluhod sa harap ko para sa mga anak ng babaeng yan. Akala mo ba pera lang gusto ko, Johannes? Gusto ko na maramdaman mo ang naramdaman ko nung tinapon mo ko. Gusto kong panoorin mong mawala ang lahat ng mahal mo bago kita tuluyang patayin. Tumingin si Valeria kay Crystal nang may nananalasang galit. "At ikaw, Lady Boss, panoorin mo kung paano kuwawasakin ang pamilya mo." Akmang ibabagsak na ni Valeria ang kanyang hinlalaki sa pulang button ng detonator nang biglang ang makapal na titanium door ng command room ay dahan-dahan na bumukas mula sa loob. Napatigil si Valeria. Lumabas mula sa silid ang 3 bata. Si Meteor ay nakatayo sa gitna. Maayos ang suot na suit at walang bahid ng takot sa kanyang mga mata habang inaayos ang salamin. Si Marvel ay nakasandal sa pintuan. May hawak na maliit na holographic pad habang umiinom ng juice box. Si Maria naman ay nakahawak sa kanyang pink teddy bear. Nakatingin kay Valeria na parang nakatitig lamang sa isang kulisap. "What? What's this?" Pautal-utal na tanong ni Valeria, nagugulumihanan sa kawalan ng takot ng 3 bata. "Bakit di kayo umiiyak? Papasabugin ko kayo." Ininom ni Marvel ang huling patak ng kanyang juice box bago dahan-dahang nagsalita. "You really are an outdated assassin. Tita Valeria, did you really think we wouldn't detect those C4 charges the moment your breach team entered the drainage grid?" Kumunot ang noon ni Valeria. "What? 3 minutes ago.
Malamig na paliwanag ni Meteor habang pinapakita ang kanyang wrist display. I injected a localized RF scrambler signal into the mansion's ventilation system. The frequency of your detonator was intercepted, cloned, and neutralized before you even place your thumb on the switch. In short, ngumiti si Maria na napakatamis. Your detonator is currently functioning as nothing more than a very expensive garage door opener. Liar! Sigaw ni Valeria sa matinding galit. Pinindot niya ang 3 beses ang detonator button. Walang sumabog. Ang buong pasilyo ay nanatiling tahimik. Tanging tunog ng humuhuning emergency lights ang maririnig. Imposible! Sigaw ni Valeria habang tinapon ang detonator sa sahig at mabilis tinutok ang kanyang customized heavy revolver sa dibdib ni Meteor. Pero ang baril na to, gumagana to! No! Sigaw ni Crystal at Johannes ng sabay. Sa isang iglap ng walang kapantay na bilis at sakripisyo, hindi na nag-isip si Johannes. Tumalon siya patungo sa harap ni Meteor. Ginamit ang buong katawan niya bilang isang buhay na kalasag upang takpan ng 3 bata. Ang napakalakas sa putok ng baril, umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang matinding katahimikan ang sumunod. Bumagsak si Johannes sa sahig. Ang kulay puti na niyang polo sa ilalim ng tactical vest ay mabilis na nabalutan ng patingkad na pulang dugo na nagmumula sa kanyang kalibang dibdib. Daddy! Sigaw ni Maria. Ang kanyang maliit na boses ay napuno ng tunay na takot at luha sa unang pagkakataon. Johannes! Sigaw ni Crystal. Sa galit na tuluyang lumamon sa kaluluwa ni Crystal, ang kanyang mga mata ay naging tulad ng isang halimaw mula sa pinaka-madilim na impyerno. Sa loob ng 2 segundo, naglakad siya patungo kay Valeria. Bago pa man makapagkasamuli si Valeria ng baril, hinawakan na ni Crystal ang wrist nito. Pinalitad ang arm bone nito sa isang napakasakit na crack at sinundan na isang nakakabasag pa nga na spinning back elbow strike. Bumagsak si Valeria sa sahig. Dumudugo ang ilong at bibig. Inapakan ni Crystal ang bibig ni Valeria. Tinutok ang kanyang Glock sa pagitan ng mga mata ng assassin. Pakiusap! Ang nanginginig na implorasyon ni Valeria habang nakatitig sa kamatayan ng mga mata ni Crystal. You touched my family for the last time. Malamig at walang emosyon na bulong ni Crystal. Nalagot ang hininga ni Valeria. Ang pinakamatinding assassin ng Red Viper Syndicate tuluyang natapos sa sahig ng Underworld Stronghold. Mabilis na lumuhod si Crystal sa tabi ni Johannes kasama ng triplets na umiiyak habang ginagamit ang kanilang mga maliliit na kamay para patigilin ang pagdurugo ng sugat ng kanilang ama. Johannes, magtiis ka. Stay with me, sigaw ni Crystal. Ang mga luha ay mabilis na umaagos sa kanyang mga pisngi. Don't you dare close your eyes, Johannes Montero. Dahan-dahan tinaas ni Johannes ang kanyang nangihinang mga kamay at hinawakan ng pisngi ni Crystal. Ngumiti siya ng mahina sa kabila ng matinding sakit sa kanyang dibdib. I protected our babies. Mahinang bulong ni Johannes. Ang boses ay pawala na. I kept my promise, Lady Boss. Dahan-dahang pumatak ang kamay ni Johannes sa sahig habang kanyang mga matay tuluyang napapikit. Johannes! Johannes! Ang sigaw ni Crystal ay umalingaw-ngaw sa dugoang pasilyo ng Underwood Stronghold. Ang malamig at hindi natitinag na Lady Mafia Boss tuluyang nadurog habang nakaluhod sa sahig. Hawak ang walang malay at dugoang katawan ni Johannes. Ang malamig na semento dahan-dahan nababalot ng matingkad na pulang dugo ng lalaki. Daddy, don't go, please stay with us! Umiiyak na sigaw ni Maria. Ang kanyang maliit na pink teddy bear ay nahulog sa sahig, nabasa ng dugo, habang kanyang magkabilang kamay nakadiin sa sugat sa dibdib ng kanyang ama. Si Marvel napaluhod na rin, nanginginig ang mga daliri, habang sinusubukan i-analyze ang cardiac status Johannes sa kanyang portable monitor. His heart rate is dropping dangerously, 45 beats per minute. Blood pressure is collapsing. Mommy is going into traumatic shock. Si Meteor sa kabila ng pagiging pinakamatatag sa triplets ay di na napigilan pang pagtulo ng mga luha sa likod ng kanyang salamin. Mabilis niyang pinindot ang emergency override sa kanyang wrist console. Medical Team Alpha, move your assets to the central hallway now. Code Red, bring the portable defibrillator and blood transfusions.
Sa loob lamang ng 30 segundo, mabilis na pumasok ang 6 na elite doctors ng Underwood clan. Bit-bit ang isang stretcher at emergency medical kits. Clear the area. Bilis! Utos ng chief surgeon habang nilalagay ang oxygen mask sa mukha ni Johannes. Lumalabas ang dugo sa chest cavity. Kailangan natin siyang ma-operate sa loob ng 5 minuto o tuluyan siyang mawawalan ng utak ng sapat na oxygen. Inangat ng medical team ang katawan ni Johannes sa stretcher. Sumunod si Crystal, hawak ng mahigpit ang malamig na kamay ng lalaki habang mabilis silang tumatakbo patungo sa underground surgical suite ng mansyon. Ang triplets nakatabon ang mga kamay sa kani-kanilang mukha habang nakatitig sa bakas ng dugo na naiwan sa sahig. 4 na oras ang lumipas. Ang gabi ay dahan-dahan ang napalitan ng kulay gintong liwanag ng umaga. Sa labas ng operating room, nakasandal si Crystal sa pader. Ang kanyang tactical vest puno pa rin ng dugo at usok, ngunit hindi siya gumagalaw. Nakatayo sa kanyang tabi ang 3 bata, pawang hindi natulog at walang kain. Bumukas ang malaking pinto ng operating room. Lumabas ang chief surgeon. Hinubad ang kanyang surgical mask at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Doktor, paano ang asawa ko? Mabilis na tanong ni Crystal. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang bagay na hindi kailanman narinig ng kanyang mga tauhan sa buong buhay ng Underworld clan. Tumingin ang doktor kay Crystal, tsaka lumapit ang tingin sa triplets at dahan-dahan ng ngumiti. Naging matagumpay ang operasyon. Lady Boss, ang bala ay pumasok 3 milimetro lamang ang layo sa kanyang puso. Ngunit nagawa namang matanggal to ng walang matinding pinsala sa pangunahing arterya. He is stable now, Mr. Montero is a fighter. Napakapit si Crystal sa kanyang dibdib at napapikit habang mga luha ng matinding kaginhawaan ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Niyakap na mahigpit ang 3 bata. Ang bewang ng kanilang ina. He lived, Mommy, bulong ni Meteor. Strategic probability was against him, but he lived. Pagkalipas ng 2 linggo. Sa isang pribado at napakagandang Baywalk Resort sa Monaco na pagmamayari ng Underwood Clan at Montero Enterprises, ang simoy ng hangin mula sa karagatan ay napakaginhawa. Ang asul na tubig ay sumasalamin sa maliwanag na sikat ng araw. Isang grand wedding pavilion ang tinayo sa mismong gilid ng dalampasigan. Ang buong lugar pinalalamutian ng mga puting rosas at orchids. Ang mga bisita mula sa mga kilalang leader ng legal na mundo ng negosyo hanggang sa pinaka-maimpluwensyang pamilya ng International Syndicate ay tahimik at may paggalang na nakaupo. Sa dulo ng altar nakatayo si Johannes Montero. Nakasuot siya ng isang perpektong na tailor na navy blue tuxedo. Bagaman may kaunting bakas pa ng hina sa kanyang galaw dahil sa naghihilom niyang sugat sa dibdib, ang kanyang mga mata ay nagdinigas sa walang kapantay na kaligayahan. Tumunog ang marahang musika ng bridal entrance. Dahan-dahan naglakad si Crystal Jade sa aisle. Nakasuot siya ng isang napakagandang strapless wedding gown na may mahabang lace train at diamond-encrusted veil. Ang dati niyang malamig at nakakatakot na mukha napalitan ng isang napakagandang ngiti na nagpapanginig sa puso ni Johannes. Sa likuran ni Crystal naglalakad ang triplets, sina Meteor at Marvel, nakasuot ng miniature black tuxedos at sunglasses, habang si Maria nakasuot ng pink flower girl dress habang nagtatapon ng mga rosas, bagaman may nakatagong maliit na dagger's holster sa ilalim ng kanyang petticoat. Nang makarating si Crystal sa harap ni Johannes, inabot ni Johannes ang kanyang kamay, dahan-dahang hinalikan ng likod noon. You are the most dangerous and breathtaking bride in the world, Lady Boss, bulong ni Johannes. Ngumiti si Crystal. Ang kanya mga emerald na mata ay puno ng pagmamahal. And you are the most stubborn billionaire I've ever met, Mr. Montero. Humarap sila sa pari, sa harap ng langit, ng dagat at ng kanilang buong pamilya. Pinahayag nila ang kanilang sumpa. I, Johannes Montero, take you, Crystal Jade, to be my wife, my commander, and my heart. I promise to protect you and our children, to stand by you in peace and in war, until my last breath. I, Crystal Jade, take you, Johannes Montero, to be my husband, my partner, and my home. I will give you my loyalty, my life, and my love, now and for all eternity. By the power vested in me,
I now pronounce you husband and wife. Pahayag ng pari. You may now kiss the bride. Inilapit ni Johannes si Crystal sa kanyang dibdib at hinalikan to ng buong tamis at matinding pagnanasa. Nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita habang ang mga baril ng Underwood Elite Guard sa paligid ay sabay-sabay nagpaputok ng hangin bilang siporta at pagalang. Natawa si Crystal sa gitna ng halik habang kumakaway ang dalawa sa mga bisita. Lumapit ang triplet sa kanila. Tumingin si Maria sa kanyang parents habang nakaturo ang daliri sa dalawa. Daddy, since you are officially married to Mommy now, Marvel and I have updated the family asset management contract. Inabot ni Marvel ang isang iPad kay Johannes. Please sign here, Dad. It grants us 30% of Montero Enterprises R&D division for our personal robotics lab. Natawa si Johannes at mabilis niremahan ang iPad gamit ang kanyang digital signature. Signed, anything for my genius triplets? Umayos ng salamin si Meteor at gumiti ng mahina. Welcome to the Underwood Montero Dynasty, Dad. You passed the evaluation. Niyakap ni Johannes at Crystal ang kanilang tatlong anak habang nakatitig sa malawak na karagatan. Ang kadiliman ng nakaraan, ang banta ni Valeria at ang gulo ng underworld ay tuluyan ng natapos. Ang natira na lamang ay isang pamilyang binuo ng dugo, talino at walang katapusang pag-ibig. At dyan po nagtatapos ang kwento ng The Billionaire's Genius Triplets with their lady mafia boss. Napakagandang paglalakbay, hindi ba? Mula sa aksyon, sa matinding bakbakan, hanggang sa muling pagbubuo ng isang pamilyang halos winasak ng lihim at galit. Mga katropa, ano nga bang pinakamalaking aral na may iwan sa atin ang kwento ni Johannes, Crystal at ng triplets? Minsan sa buhay nagagawa nating magtago ng galit o magtanim ng sama ng loob dahil sa mga maling akala. Tulad ni Crystal, madaling magtayo ng matataas at matitigas na pader sa paligid ng ating puso kapag tayo nasaktan. Pero pinaalala sa atin ng kwentong to na ang totoong pag-ibig at katapatan ay palaging makakahanap ng paraan para lumabas ang katotohanan. Hindi sukatan ng dami ng pera, kapangyarihan o ang pagiging matapang sa labas. Ang tunay na lakas na isang tao ay nakikita sa kakayahan niyang magpatawad, magsakripisyo at protektahan ng mga taong mahal niya, anuman ang maging kapalit. Kaya, para sa iyo na nakikinig ngayon, kung may mga tampuhan man o hindi pagkakaunawaan sa pamilya o sa taong mahal mo, huwag mong hintayin dumating ang oras na huli na ang lahat. Makipag-usap, makinig at matutong magpatawad. Kung nagustuhan niyo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong paboritong eksena at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Mag-subscribe na rin kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating nakaka-excite na stories. Maraming salamat sa inyong oras at pagsama sa atin ngayon. Hanggang sa muling kwentuhan. This is your host, Miss Sandra, signing off. Stay safe and stay loved, everyone. Bye!